Hello, listeners. Bago kayo makinig sa kwento namin, sana wag kayong mag-skip ng mga ads. Malaking tulong po iyon para masuportahan ang channel at para mas marami pa kaming maibahaging kwento sa inyo sa mga susunod na araw. Sa bawat panunood ninyo, pag-like, pag-share, at pakikinig hanggang dulo, malaking bagay na po iyon para sa amin. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kaming gumagawa ng mga kwentong nagbibigay aliw, inspirasyon, at minsan ay mga kwentong nakakakilig. Ngayon, umupo ng komportable, mag-relax, at samahan ninyo kami sa panibagong kwento. Tara, simulan na natin. Ang daming beses na niya akong nabembang. Tapos nakita ko nung nakaraang araw, may pinusuan siyang My Day ng isang gwapong lalaki na nakatopless. May karapatan ba ako magselos? Tanong ko sa kaibigan ko na si Jorem. Ang tanong, kayo ba? Tanong niya sa akin. Hindi, sagot ko. Hindi naman pala kayo eh. E di wala kang karapatang magselos. Sabi niya. Kahit nakain ko na yung katas niya, wala pa rin ako karapatan magselos? Tanong ko ulit. Wala, kasi hindi mo naman jowa. Magkakaroon ka lang ng karapatan na magselos kapag jowa mo na siya. Sagot niya. Bigla akong nalungkot. Hi, ako si Andrew, 25 years old. Isa akong team leader sa isang call center company sa BGC. Maayos naman ang buhay ko. May stable akong trabaho, may ipon na rin kahit papaano, at unti-unti ko nang naaabot ang mga goals ko sa buhay. Sa edad kong ito, masasabi kong nasa maayos akong sitwasyon. Kaya kong bilhin ang mga bagay na gusto ko. Kaya kong suportahan ang sarili ko, at may direksyon ang buhay ko. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na kulang pa rin. Wala akong jowa. Minsan naiisip ko, ang dali kong maabot ang career goals ko. Pero pagdating sa pag-ibig, parang napakahirap. Habang ang mga kaibigan ko ay unti-unti nang nagkakaroon ng sariling pamilya o masayang relasyon, ako naman ay umuwi sa kondo ng mag-isa pagkatapos ng trabaho. Hindi naman ako nagmamadali. Hindi rin ako desperadong magkaroon ng karelasyon. Pero may mga gabi lang talaga na napapaisip ako kung kailan kaya darating ang taong pipiliin ako, mamahalin ako, at mananatili sa tabi ko. Member ako ng LGBT community, pero walang nakakaalam sa pamilya ko na bakla ako. Walang nakakaalam na nagkakagusto ako sa kapwa ko lalaki. Ang mga matatalik ko lang na kaibigan ang may alam sa lihim kong iyon. Hindi naman sa nahihiya ako sa kung sino ako. Ang totoo, natatakot lang ako. Natatakot akong baka magbago ang tingin sa akin ng mga taong mahal ko kapag nalaman nila ang katotohanan. Kaya sa loob ng maraming taon, natuto akong itago ang bahaging iyon ng sarili ko. Sa trabaho, tingin ng mga tao ay isa akong normal na lalaki na nakafocus lang sa karir. Kapag tinatanong nila kung bakit wala pa akong girlfriend, ngumingiti lang ako at sinasabing busy ako sa trabaho. Hindi nila alam na ang totoo, hindi naman babae ang hinahanap ng puso ko, kundi lalaki. Last time, meron akong naging ka-fling at naging bembang body kami. Akala ko nung una, okay lang ang setup namin dahil pareho naman kaming may gusto at malinaw ang usapan. Pero habang tumatagal, napapansin kong ako lang ang laging nagbibigay ng oras at effort. Kapag kailangan niya ako, nandyan ako. Pero kapag ako naman ang may kailangan ng kausap o kasama, parang wala siyang pakialam. Unti-unti kong naramdaman na hindi niya ako tinitingnan bilang isang taong may damdamin. Pakiramdam ko, ginagamit lang niya ako kapag convenient para sa kanya. Alam ko naman na wala akong karapatang mag-demand dahil malinaw naman sa aming dalawa kung anong klaseng relasyon ang meron kami. Wala kaming pinangakong commitment sa isa't isa at pareho kaming pumayag sa setup na yon. Pero sa paglipas ng panahon, napansin kong nasasaktan na ako. Habang mas nakikilala ko siya, mas lalo akong nagkakaroon ng pakialam. At sa bawat pagkakataong nakikita kong may iba siyang pinapansin o binibigyan ng atensyon, hindi ko maiwasang masaktan kahit alam kong wala naman akong karapatan. Habang nagmo-move on ako sa kabembang body ko, doon ko nakilala si Denver. Monday ng gabi noon,
nang ipatawag kaming lahat na team leaders sa loob ng training room. May bagong batch ng trainees na matatapos na sa training at i-endorse na sa production, kaya kailangan naming magpakilala at magbigay ng maikling orientation tungkol sa mga teams na hahawakan namin. Isa-isa kaming pumasok sa training room. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang 24 na trainees na nakaupo sa kanilang mga upuan. Halata sa mga mukha nila ang kaba at excitement dahil malapit na silang sumabak sa totoong trabaho sa production floor. You'll have to introduce yourselves, my beloved trainees. Let's start from the back. You first, Denver, sabi ni Lyra, ang trainer nila sa account na yun. Sabay turo sa lalaking nakaupo sa pinakalikod. Agad namang tumayo ang lalaki. Napunta lahat ng atensyon kay Denver. Pati ako napatingin sa kanya. Napakamot pa siya ng ulo bago siya tumayo. Hi everyone, my name is Denver. I'm 23 years old and a graduate of BS Information Technology. I just graduated last April, and this is my first job as well as my first experience working in a call center company. I love playing mobile games, watching movies, and going to the gym. I'm excited to be endorsed to the production floor and to meet and work with all of you. Thank you, sabi niya. Denver, someone is asking if you're single, sabi ni Lyra habang natatawang tumingin sa grupo ng mga team leaders. Napalingon naman ang lahat kay Denver. Ilang trainees ang agad na napangiti, habang ang iba naman ay napatingin sa isa't isa, na tila naghihintay ng sagot. Oo nga, Denver. Sagutin mo. Sigaw ng isa sa mga trainees, dahilan para mas lumakas ang tawanan sa loob ng training room. Napakamot si Denver sa batok at bahagyang natawa. English only. Don't speak Tagalog, sabi ni Lyra. Yes, I'm single. Natatawang sag. Yes, I'm single. But I'm not looking for a relationship or anything like that. I'm here to work, sagot ni Denver habang natatawa. Pagkasabi niya noon, agad na nagtawanan ng buong training room. Did you hear that? To those who are planning to flirt with Denver, don't you dare. He's here to work, not to look for a relationship or anything like that, sabi ni Lyra na trainer nila. Tapos nagtawanan lahat. Oh! Sabay-sabay na reaksyon ng ilang trainees. Enough guys, let's get back to introducing yourselves, sabi ni Lyra habang nakangiti. Unti-unti namang humupa ang tawanan sa loob ng training room. Tapos nagpakilala na ulit ang lahat. At nung matapos ang introduction ng mga trainees, kami naman na mga team leader yung nagpakilala. To be honest, si Denver ang pinaka-standout sa room na yun. Hindi lang dahil gwapo siya, kundi dahil may kakaiba siyang presence. Isa siya sa mga taong pagpasok pa lang sa isang silid, kusa nang napapatingin ng mga tao. Malakas ang aura niya at halatang may kumpiyansa sa sarili, pero hindi mayabang. Maayos siyang magsalita, magdala ng sarili, at makihalubilo sa ibang tao. Kaya hindi na ako magtataka kung maraming magkakagusto sa kanya kapag na-endorse na siya sa production. Sigurado akong mapapansin siya ng maraming tao, mapalalaki man o babae or bakla. Sa dami ng empleyado sa building namin, imposibleng hindi siya magkaroon ng mga tagahanga. At base pa lang sa naging reaction ng mga trainees at team leaders noong gabing iyon, parang marami na agad ang nagkaroon ng interes sa kanya at isa na ako doon. Nang dumating ang araw ng endorsement ng mga trainees ni Lyra at na-distribute na sila sa iba't ibang team leaders, wala naman akong inaasahan. Normal na proseso na yon sa production at kadalasan ay random lang ang pag-a-assign ng mga trainees sa bawat team. Habang binabasa ko ang listahan ng mga bagong mapupunta sa team ko, isa-isa kong tiningnan ang mga pangalan at doon ako natigilan. Nakalista ang pangalan ni Denver. Hindi ko inaasahan na sa team ko siya mapupunta. Napangiti na lang ako habang nakatingin sa monitor ko. Sa dami ng team leaders sa account namin, parang napakaliit ng posibilidad na mapunta siya sa team ko. Pero heto na nga, isa siya sa mga bagong agents na hahawakan at iko-coach ko. Nung dumating ang Lunes, nagulat ako kasi maagang pumasok si Denver tapos nakaupo na siya sa bay ng team ko.
Nang dumating ang Lunes, nagulat ako nang makita si Denver na maaga nang pumasok. Pagdating ko sa production floor, nakaupo na siya sa bay ng team ko at abala sa pagsiset-up ng workstation niya. Tahimik lang siyang nakatingin sa monitor habang inaayos ang mga kailangan niya para sa shift. Halatang handang-handa siyang magsimula sa unang araw niya sa production. Hindi ko maiwasang mapangiti nang makita ko siya roon. Huminga muna ako ng malalim bago lumapit sa kanya. Kailangan kong paalalahanan ang sarili ko na team leader niya ako. Ano man ang iniisip ko, trabaho pa rin ang prioridad ko. Kahit bet na bet ko din siya tulad ng iba. Good evening, Denver. Bati ko habang lumalapit sa workstation niya. Agad naman siyang tumingin sa akin at ngumiti. Good evening, TL Andrew. Sagot niya. Ang aga mong pumasok 2 hours pa bago ang shift mo. Sabi ko habang nakatayo sa tabi ng workstation niya. Excited lang ako. Ayokong malate. Lalo na't bago pa lang ako sa production. Sagot niya sabay tawa. Good. Pero nag-dinner ka na ba? Tanong ko. Later po. Magsiset up lang muna ako ng mga tools ko. Tapos kakain na ako bago magsimula ang shift ko. Sagot niya. Siguraduhin mong kumain ka. Mahaba-habang oras din ang haharapin mo mamaya. Queuing tayo ngayon, sagot ko. Ganun po ba? Tanong niya, tapos bahagya siyang napangiwi. Oo. Simula pa kagabi, mataas na ang volume ng calls. Kaya kailangan mong mag-ipon ng lakas. Sabi ko. Noted po, TL. Kakain talaga ako bago mag-login. Sabi niya. Good. Ayokong marinig na nagugutom ka habang nasa kalagitnaan ng call. Sabi ko, tapos tinapik ko siya sa balikat. Tapos bumalik na ako sa station ko. Habang abala ako sa pag-check ng mga QA scores ng mga agents ko, may biglang lumapit sa workstation ko. Si Jorem. Isa siya sa mga pinakamalapit kong kaibigan sa opisina. Matagal na kaming magkaibigan at marami na rin kaming pinagdaanan sa trabaho. Sa lahat ng tao sa office, siya lang ang nakakaalam na bakla ako at nagkakagusto sa kapwa ko lalaki. Grabe yung atake mo sa bagong agent Nagningning yung mga mata mo. Kita ko yun, Bax. Bulong sa akin ni Jorem. Agad akong napatingin sa kanya. Manahimik ka nga, sabi ko. Kaya pala, sa'yo napunta si Denver. Ang daming team leaders na gustong kumuha sa kanya. Pero ikaw ang winner, sabi ni Jorem, sabay tawa. Anong winner? Para kang ewan, sabi ko. Totoo naman. Alam mo ba kung ilang team leaders ang nagtanong kung saang team siya mapupunta? Sikat na agad si kuya mo Denver, bago pa man mag-first day sa production, sabi ni Jorem. Tapos napatingin kaming dalawa sa direksyon ni Denver. Tignan mo naman yung mukha, napakagwapo. Ang tangkad, yung katawan, ang ganda ng build. Sabi ko, tapos tumawa kaming dalawa. Bax, mukhang delikado si Denver sa'yo. Sabi ni Jorem, sabay tawa. Baliw ka, mas delikado siya kung napunta siya kay Arian, sabi ko. Tapos nagtawanan kami ni Jorem. Tirador kasi ng mga call center newbie, yung si Arian. Pagbet ka niya ang isang lalaki na newbie, gagawa talaga siya ng paraan para makuha niya ito at makabembangan. Pero hindi naman ako katulad niya. Mas professional ako doon. Sa bagay, yung last na pogi na napunta kay Arian, nag-resigned agad. Hindi kasi niya bet si bakla. Kaya ayun, pinag-initan, sabi ni Jorem. True? Kaya ligtas sa akin si Denver. Sabi ko, sabay tawa. 2 buwan na ang lumipas simula nang mapunta si Denver sa team ko at masasabi kong malaki na ang improvement niya. Noong una, gaya ng karamihan sa mga bagong agents, nahirapan din siyang mag-adjust sa production. May mga pagkakataong kinakabahan siya sa calls at may mga proseso pa siyang kailangang masanay. Pero kapansin-pansin ang sipag at determinasyon niya na matuto. Hindi siya yung tipong agent na kailangan pang paulit-ulit na paalalahanan. Kapag may feedback, pinakikinggan niya. Kapag may coaching, ina-apply niya agad sa mga susunod niyang calls. At kapag may hindi siya naiintindihan, hindi siya nahihiyang magtanong. Dahil doon,
unti-unti ring gumanda ang performance niya. Sa katunayan, ilang beses na siyang napasama sa mga top performers ng team. At isang beses, nagulat pa nga kami nang siya ang maging top agent ng buong team para sa buwan na iyon. One time, naalala ko, pauwi na sana ako pagkatapos ng shift. Dumaan muna ako sa locker area para kunin ang mga gamit ko. Tahimik na ang paligid. Karamihan sa mga empleyado ay nakauwi na at iilan na lang ang natitira sa floor. Habang binubuksan ko ang locker ko, may napansin akong tao sa pinakadulo ng locker area. Nung una, hindi ko masyadong pinansin. Pero nang mapatingin ulit ako, doon ko napagtantong si Denver pala yun. Nakaupo siya sa harap ng locker, tapos pinupunasan niya yung mukha niya at doon ko nakita na umiiyak siya. Bilang team leader niya, alam kong dapat kong kumustahin siya. Pero bilang isang taong may lihim na paghanga sa kanya, ayaw ko ring maramdaman niyang pinapakialaman ko ang personal niyang buhay. Ilang segundo akong nakatayo roon bago tuluyang lumapit. Denver, okay ka lang ba? Tanong ko. Mabilis niyang pinunasan yung luha niya nang makita niya ako. Okay lang po ako, TL. Sagot niya. Pero alam kong hindi yun totoo. Umupo ako sa tabi niya. Bakit ka umiiyak? Alam ko wala akong karapatan na manghimasok sa buhay mo. Pero I want to know if okay ka lang. Kung may tulong ka ba na kailangan, I'll try my best. Sabi ko. Sobrang napapagod na po kasi ako. Sinabihan po ako ng daddy ko na buti pa raw ang mga kapatid ko. May maayos na trabaho at malalaki na ang sweldo. Samantalang ako, nandito lang sa call center. Ginagawa ko naman po ang best ko. Nag-a-apply naman ako sa mga trabaho na related sa course ko at mas mataas ang sahod pero wala pa po akong experience. Kaya wala pang tumatanggap sa akin. Minsan, naiisip ko tuloy kung tama ba yung ginagawa ko. Pakiramdam ko. Kasi kahit anong effort ko, hindi sapat. Sabi niya. Alam mo, Denver, 2 buwan ka pa lang sa production. Pero isa ka na sa mga top performers ng team. Hindi mo maaabot yun kung wala kang kakayahan at kung hindi ka magaling. At isa pa, huwag mong minamaliit ang sarili mo dahil nasa call center ka. Hindi naman call center lang ito. Mahirap ang trabahong ito. Akala kasi ng ibang tao, madali lang dahil nakaupo ka lang at sumasagot ng tawag. Pero hindi nila nakikita ang pressure, stress sa pagiging call center. 'Di ba? Tingnan mo nga ang trabaho natin. Kahit hindi ka psychology graduate, kailangan mong pakalmahin ang mga irate na customers at alamin kung paano hahawakan ang emosyon nila. Kahit hindi ka accounting graduate, kailangan mong magpaliwanag ng billing, charges, at iba't ibang numbers sa account nila. Kahit hindi ka IT graduate, kailangan mong mag-troubleshoot ng technical issues at gabayan ng customer para maayos ang problema nila. At habang ginagawa mo ang lahat ng iyon, kailangan mo pang makipag-usap ng maayos, mag-resolve ng concern, mag-check ng account, mag-document ng notes, at sumunod sa proseso ng kumpanya. Sabay-sabay. Hindi biro ang trabahong ito, Denver. Maraming tao ang minamaliit ang call center industry dahil hindi nila nakikita kung gaano karaming skills ang ginagamit natin araw-araw. Pero ang totoo, marami kang natututunan dito na magagamit mo saan ka man mapunta sa hinaharap. Communication skills, problem solving, critical thinking, time management, customer handling, at professionalism. Sabi ko, totoo naman lahat ng sinabi ninyo, TL. Hindi biro ang maging call center agent at magtrabaho sa industry na ito. And I have learned a lot of things. Sagot niya. At para sa akin, malayo pa ang mararating mo. I believe in you. Nakikita ko kung gaano ka kasipag at kung gaano mo sineseryoso ang trabaho mo. Hindi mo lang siguro nakikita ngayon pero marami ka nang naaabot. Sabi ko, thank you for the comforting words, TL. You made me feel better, sabi niya. Ay, sorry po, TL, nadala lang po ako sa emosyon. Sabi niya, ngumiti ako para mawala ang hiya niya. Walang problema, naiintindihan ko, sabi ko. At sa unang pagkakataon noong gabing iyon,
Hindi na siya mukhang taong umiiyak mag-isa sa locker area. Mukha na ulit siyang si Denver, iyong masayahin, masipag, at palangiting agent na nakilala ko 2 buwan na ang nakalipas. Simula noong gabing nakita kong umiiyak si Denver sa locker area, parang mas naging malapit ang loob niya sa akin. Noong una, paminsan-minsan lang siyang nagme-message. Kadalasan tungkol sa trabaho, mga tanong tungkol sa metrics, schedules, coaching, o mga proseso sa production. Pero habang tumatagal, unti-unting nagbago ang mga usapan namin. Mula sa trabaho, napunta sa mga simpleng bagay tulad ng mga paborito naming pelikula, pagkain, at mga lugar na gusto naming puntahan. Hanggang sa dumating sa punto na nagkukwentuhan na kami tungkol sa pamilya, mga pangarap sa buhay, at mga personal na pinagdaanan namin. Sa totoo lang, ilang beses kong sinubukang maglagay ng limitasyon sa sarili ko. Agent ko siya. At bilang team leader, alam kong kailangan kong maging maingat. Pinipigilan ko ang sarili at mag-set ng boundaries sa kanya. Pero habang tumatagal, mas lalo kaming nagiging komportable sa isa't isa. At mas lalo ko rin siyang nakikilala bilang tao. Hindi lang dahil gwapo siya. Mas humanga ako sa kung paano niya harapin ang mga problema niya. Sa kabila ng pressure mula sa pamilya niya, patuloy pa rin siyang lumalaban. Sa kabila ng mga insecurities niya, hindi siya sumusuko. At sa kabila ng lahat ng pagod at disappointments na nararanasan niya, marunong pa rin siyang ngumiti at maging mabuting tao sa iba. At doon ko na-realize na ang paghanga ko sa kanya ay hindi na lang dahil gwapo siya. May malakas siyang sense of responsibility at seryoso siya pagdating sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Sa murang edad niya, malinaw na ang mga pangarap niya sa buhay at handa siyang paghirapan ang mga iyon. Masipag siya. Hindi siya naghihintay na may mangyari sa buhay niya. Kumikilos siya para maabot ang mga gusto niyang marating. Kapag may hindi siya alam, nag-aaral siya. Kapag may pagkukulang siya, ginagawa niya ang lahat para mag-improve. Papunta kami sa Pansol, Laguna, para sa team building ng team ko. Nanalo kasi ang team namin bilang Best Team of the Month at nakatanggap kami ng 20,000 pesos na incentive na pagkasunduan naming gamitin ang premyo para sa isang simpleng outing bilang pasasalamat sa lahat ng effort at hard work ng buong team. Sobrang saya ng mga agents ko. Pagdating pa lang namin sa resort, ramdam na agad ang excitement ng lahat. Ang dami naming dalang pagkain, snacks, at mga inumin. Nag-rent din kami ng video okay para mas masaya ang gabi. Habang lumilipas ang oras, kanya-kanya ng trip ang mga tao. May mga abala sa pagkanta, may nagsasayawan, may nagkukwentuhan sa gilid ng pool, at mayroon ding diretsong tumalon sa swimming pool para mag-relax. Masaya akong panoorin silang lahat. Bilang team leader, bihira kong makita ang mga agents ko na walang iniisip na metrics, QA scores, attendance, at kung ano-ano pang pressure sa trabaho. Kaya masarap din sa pakiramdam na makita silang nag-e-enjoy at pansamantalang nakakalimot sa stress ng production. TL, bilisan mo. Gutom na kami. Sigaw ng isa sa mga agents mula sa pool. Kung gutom na kayo, kayo ang mag-ihaw. Sigaw ko pabalik. Dahil doon, nagtawanan ang lahat. Napailiying na lang ako habang iniikot ang mga iniihaw sa grill. Nang mapatingin ako sa kabilang bahagi ng cottage, nakita ko si Denver. Nasa isang mesa siya kasama ang ilan sa mga ka-team namin. Hawak niya ang isang baso habang nakikipagkwentuhan at nakikitawa sa kanila. Mula sa kinatatayuan ko, kitang-kita ko kung gaano siya kasaya. At hindi ko maiwasang mapangiti. Pagkatapos kong magluto, sabay-sabay na kaming kumain. Halos lahat ay nagutom sa kakalangoy, kakakanta, at kakasayaw. Kaya mabilis na naubos ang mga inihanda naming pagkain. Pagkatapos ng hapunan, may ilang pagkain na itinabi namin bilang pulutan. Sabi nga ng ilan kong agents, hindi raw kumpleto ang team building kung walang kwentuhan at kaunting inuman. Unti-unting nabuhay ang gabi. Habang tumatagal, mas lalo pang lumalakas ang tawanan ng grupo.
Lumalabas na ang iba't ibang kwento tungkol sa trabaho, mga nakakatawang customer experiences, at mga kalokohang nangyari sa production floor. Sa pagkakataong iyon, hindi kami team leader at agents. Isa lang kaming grupo ng mga taong gustong magpahinga at magsaya matapos ang ilang buwang puro trabaho at stress ang inatupag. Habang nagpapatuloy ang inuman, napansin ko na isa-isa nang natutumba sa kalasingan ng ilan sa mga ka-team namin. Yung iba naman ay nakahiga na sa mga monoblock chairs at sofa sa cottage, habang ang ilan ay tulog na mismo sa mga kwarto. Unti-unti ring humina ang ingay ng resort namin. Nawala na ang kantahan sa videoke at napalitan ng mahihinang usapan at hilik ng mga lasing na agents. Napangiti na lang ako habang pinagmamasdan sila. Paano ba yan, TL tayo na lang? Yung natitira, sabi ni Denver. Halata sa mukha niya na may tama na rin siya ng alak. Oo nga eh, mahina palang uminom tong mga agents ko, sabi ko. Hindi ako mahina, TL ah. Tignan mo, nakatayo pa rin ako at nagiinom kasama ka, sabi ni Denver. Kaya nga eh, malakas ka rin pala sa inuman, biro ko. College pa lang, sanay na ako sa inuman, sagot niya. Kaya pala, sabi ko. Napailing na lang ako habang umiinom ng tubig. Ilang segundo kaming natahimik. Pagkatapos ay bigla siyang nagsalita. TL, I want to thank you for always being there for me. Sabi niya, tapos bigla niya akong niyakap. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Hindi ko yun inaasahan. Okay lang, I'm always here for you, sabi ko. Pagkalayo niya sa pagkakayakap, bigla siyang lumapit at hinalikan ako sa labi. Parang huminto ang oras. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. TL, sorry. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Matagal na kita gusto halikan, sabi niya agad. Bakit matagal mo na akong gustong halikan? Tanong ko. Kasi gusto kita, sagot niya at mas lalo akong nagulat sa sinabi niya. Gustong gusto kita, sabi niya ulit. Baka lasing ka lang, Denver, sabi ko. Hindi, alam ko yung sinasabi ko. Gustong gusto kita, sabi niya. Ang bilis ng mga pangyayari. And the last thing I remember, nagbimbangan kaming dalawa. Meron nangyari sa amin. Halos mapaungol ako sa sarap dahil ang laki ng kargada niya. Doon kami nagbimbang sa likod ng kubo para walang makakita sa amin na dalawa. At pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang takbo ng relasyon naming dalawa. Hindi naman agad-agad. Pagkatapos ng nangyari sa pansol, nagkaroon muna kami ng seryosong pag-uusap. Pareho naming alam na hindi simpleng bagay ang sitwasyon namin. Team leader niya ako at agent ko siya. Kailangan naming maging maingat sa bawat desisyong gagawin namin. Pero sa pag-uusap na yon, pareho rin kaming naging tapat sa isa't isa. Inamin niya na matagal na pala niya akong gusto. At sa pagkakataong iyon, umamin din ako. At doon nagsimula ang lahat. Naging boyfriend ko si Denver. At naging boyfriend din niya ako. Sa office, professional pa rin kami. Kapag nasa production floor, team leader at agent lang ang tingin namin sa isa't isa. Walang espesyal na trato, walang lambingan, at walang kilos na maaring pagmulan ng usapan ng ibang tao. Kapag may coaching, coaching lang. Kapag may feedback, feedback lang. Kapag may kailangang itama, ginagawa ko pa rin ang trabaho ko bilang team leader. Pero kapag kaming dalawa na lang sa labas ng opisina, ibang usapan na yun. Doon, lumalabas ang totoong kami. Sabay kaming kumakain pagkatapos ng shift. Nagkakape bago umuwi. Naglalakad-lakad sa BGC kapag hindi pa kami inaantok. Or kapag tapos ng shift, nag-check-in kami sa motel para magbimabang na dalawa. 2 years na kami ni Denver ngayon. At masasabi kong marami na ang nagbago sa buhay naming dalawa. Wala na rin siya sa call center. Matapos ang ilang taong pagsisikap, pag-aaral, at pagkuha ng experience, nakapasok siya sa larangang talagang gusto niya. Ngayon, isa na siyang website developer at kumikita na ng 6 digits kada buwan. Ako naman, na-promote bilang operations manager ng account namin.
Isa rin yun sa mga pangarap kong matagal kong pinaghirapan at ipinagdasal. Pareho kaming nag-grow. Hindi lang sa career, kundi pati bilang mga tao. To everyone who is chasing their dreams and wondering if there is still someone out there for them, I want you to remember this. Don't give up. Keep working on yourself. Keep building your career. Keep chasing your goals even on the days when you feel tired, lost, or discouraged. There will be moments when you'll feel like everyone else is moving forward while you're standing still. You'll see people finding love, getting married, building families, and reaching milestones that you haven't reached yet. And sometimes you'll wonder if your turn will ever come. But trust me, it will. Life doesn't always work according to our timeline. Sometimes the best things happen when we're focused on becoming the best version of ourselves. Sometimes love arrives when we're not desperately looking for it. Sometimes the person meant for us appears when we've almost convinced ourselves that they never will. So keep going. Keep believing in your dreams, even when nobody else does. Keep choosing yourself, even when life feels lonely. Keep moving forward, one step at a time. Kung umabot kayo hanggang dulo, maraming salamat sa oras at suporta ninyo. Sana ay nag-enjoy kayo sa kwento at kahit papaano ay naging bahagi ito ng inyong araw. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para kayo ang unang makaalam kapag may bago kaming kwento. Malaking tulong ang inyong suporta. Para sa updates at iba pang behind-the-scenes stories, follow us on X, Instagram, TikTok, and Facebook. At The Vibe is Unfiltered.